Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Nay, ano ba hindi po ba talaga kayo titigil sa mga pinaggagawa nyo sa araw pa talaga ng Semana Santa, Nay? Yamot saway ni Teresa sa ina nito. Kaalis lang ng customer nito at may ipinakulam na. Tumahimik ka, Teresa. Huwag kang ipokrita dahil sa trabaho kung ito kung kaya't nakapag-aral ka ngayon, singhal ni Aling Divina sa anak. At ito ang tandaan mo, walang Diyos patay ang Diyos. Dagdagan pa nito, pero Nay, marami namang ibang trabaho dyan yung malinis at hindi mo kailangan gumamit ng karunungan itim para magpahirap o kumitil ng buhay, pagsumamo ni Teresa sa ina. Dagling tumalikod si Aling Divina dahil alam niyang hahaba lang ang usapan nila, hindi siya papanigan ng anak. Magkasalungat ang paniniwala nilang mag-ina. Si Teresa na labis ang pananampalataya sa Diyos at paniniwala sa kabutihan, habang siya naman ay naniniwalang patay ang Diyos at wala na itong kapangyarihan. Nagdadabog namang pumasok ng kwarto si Teresa na masama ang loob. Ang paggamit ni Aling Divina ng karunungan itim ay minana pa nito sa tiyahin. Ito na ang nagpalaki sa kanya at dito itinuro ng tiyahin kung paano mangkulam. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniwalayan ito ng kanyang asawa, dahil ayaw nito ang lihim ng ginang. Dito kumikita si Aling Divina ng malaki depende sa uri ng kulam, kamatayan o paghihirap. Wala na itong awa sa mga biktima niya basta importante may pera siya. Isang umaga, sa araw mismo ng Semana Santa, masama ang pakiramdam ni Teresa, naduduwal siya. Nitong nakaraang mga araw madalas nahihilo siya at nasusuka. Nahintakutan ito ng maalalang 2 buwan na siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. Buntis siya. Makailang beses na may nangyari sa kanila ni Chito ang honk sa kanilang paaralan. Mahal na mahal nito ang nobyo at ganoon din si Chito. Hindi kaila ang angking ganda ni Teresa. Matangkad, morena, matangos ang ilong at matalino. Magaling namang maglaro ng basketball si Chito, kaya halos lahat ng mga kababaihan ay nagpapansin dito. Si Teresa lang ang hindi nakikipagsiksikan dito sa tuwing mananalo ang team ni Chito, kaya siguro napapansin ito ni Chito. Niligawan nito ang dalaga, kumo may pagtingin din si Teresa, ay sinagot niya ito makalipas ang 2 buwan. Marami ang naiinggit sa sweetness ng dalawa. Halos sa loob ng isang taong relasyon ay wala silang naging problema. Sobrang bait ni Chito, kahit sikat ito ay hindi naman playboy. Tanda ni Teresa noong nakaraang 2 buwan ipinagkaloob nito ang sarili kay Chito noong nag-birthday ito. Hanggang sa nasundan pa ito ng ilang beses. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Chito, buntis ako, halos kinakabahang pagtatapat ni Teresa sa lalaki. Magtatapos na sila ng kolehiyo ngayong taon. Saglit na natigilan si Chito, pero unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Talaga, mahal, Yahoo, magiging daddy na ako, tuwang-tuwa nitong pinugpog ng halik si Teresa. Chito, ano ba baka may makakita sa atin nakakahiya. Ano ba pakialam nila sa magiging daddy na ako Matutuwa ang mga magulang ko nito, pagkatapos ko ng kolehiyo 2 agad ang diploma ko, sabay himas sa tiyan ni Teresa, sobrang saya ni Teresa. Dahil nakatagpo ito ng mabait na lalaki, kahit sobrang yaman ay hindi matapobre, lalo na ang pamilya nito.
Kung sina Teresa ay masaya, hindi ang isang pares ng mga mata na halos magbuga ng apoy sa puot. Humanda ka Teresa, pinapaaral kita pero ito ang igaganti mo sa akin. Usal ng isang bulto sa di kalayuan nakakubli ito sa isang puno dahil alam nito ang kalagayan ng anak, haliparot. Kang babae ka halos ibenta ko ang kaluluwa ko sa impyerno mapaaral lamang kita sa maayos na paaralan pero paglalandi pala ang inaatupag mo. Bulyaw ni Aling Divina sa anak. Nay, patawad po mahal ko talaga si Chito, mabait po siya at tanggap po ako ng pamilya niya. Umiiyak na tura ni Teresa habang hila-hila ang buhok na hawak na ina. Yay! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Simula sa araw na ito, hindi ka lalabas ng bahay, bulyaw nito sa anak. Nay, hindi maari buntis ako at ikamamatay ko ang hindi makita si Chito. Ngunit bingi si Aling Divina, sa halip hinila nito ang anak at ipinasok sa kwarto nito at ikinandado. Naghalungkat ito sa mga gamit ni Teresa nang makita nito ang larawan ni Chito, ay agad nitong kinuha at isinagawa ang pangkukulam. Halos maubos na ang lakas ni Teresa sa pagkalampag ng pintuan at pagmamakaawa sa ina, ngunit hindi ito pinapansin ng ina. Ang bintana nito ay nakalock din sa labas kaya hindi niya ito mabuksan. Kumirot ang kanyang puson, kaya naisipan nitong magpahinga muna baka mapano ang baby niya. Wala ang kanyang telepono nasa bag niya at naiwan ito sa sala. Impit na iyak at dasal ang tanging namutawi sa mga bibig ni Teresa hanggang sa makatulog ito. Chito, Lex, ano ang nangyayari sa iyo? May lumalabas na mga ipis at alupihan sa mga mata, bunganga at tainga nito. Nagsusuka na rin ito ng itim na likido sobrang lapot at mabaho pa. Teresa, tutulungan mo ako, huwag, hindi ko na kaya. Maawa ka, mahal ko kayo ni baby. Halos mapugto ang hininga nito sa tuwing magsusuka at pag lumalabas ang mga insekto. Chito. Lumaban ka para sa magiging anak natin. Para munang awa na itama na po. Arg, ang huling tugon ni Chito bago ito hinimatay, napabalikwas ng bangon si Teresa ang sama ng kanyang panaginip. May dumaloy na luha sa kanyang mga mata. Tiningnan nito ang relo sa lamesita alas 5 na ng umaga. Agad siyang bumangon at sinubukang buksan ang pintuan. Hindi ito nakalock. Dali-dali siyang pumunta sa banyo at naligo. Pagbalik nito nakita nito ang ina may sumilay na ngiti sa mga labi nito. Makahulog ang ngiti. Ano ang ginawa niyo kay Chito? Inalis ko sa landas ang mga humaharang. Wala kayong puso inay, sana hindi na lang kayo ang naging ina ko. Wala kang kasing sama, wala siyang kasalanan sa inyo, pasigaw nitong asik sa ina. Ha ha ha, yan din ang sabi ng mga totoo mong magulang bago ko sila pinaslang. Tama ka, hindi ako ang tunay mong ina. Anak ka ng matalik kong kaibigan at mang-agaw. Handa akong maging alipin nito at maging sunod-sunuran sa lahat nitong gusto layuan lamang nito ang nobyo ko. Isinakripisyo ko lahat pati natitirang respeto ko sa sarili ko, pero Judas talaga ang nanay mo. Ang masaklap nagpabuntis pa talaga sa nobyo ko. Kaya nagpakalayo-layo ako, baon ang itinurong karungang itim ng tiyahin ko. Matapos kanyang isinilang naningil na ako. Ha ha ha! Wala isa sa inyong lahi ang pwedeng makadama ng ligaya. Wala. At walang puwang sa akin ang salitang pagpapatawad,
halos lumambot ang mga tuhod ni Teresa sa mga revelasyon ng kinikilalang ina. Walang pagsidla ng sakit ang kanyang nararamdaman. Tigib ng luha ang kanyang mga mata. Diyos ko, ang tanging naisigaw ni Teresa habang parang nauupos na kandila, lumabas si Aling Divina nang may tumawag dito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Teresa, pinasok nito ang silid ng inainahan kung saan ginagawa ang ritual. Nakita nito ang larawan ni Chito na may mga tusok ng karayom. Tinanggal niya ito sa halip pinalit ang larawan ni Aling Divina na nakita nito sa isang picture frame. Nasaktan si Aling Divina, parang may kung anong tumutusok sa kanyang mga katawan. Iniwan nito ang kausap dahil tumitindi ang pananakit na iniinda nito. Nagkubli si Teresa sa gilid na aparador nang maramdamang may paparating. Walang hiya, sino ang kumukontra sa akin? Humanda ka Chito, may kinuha kayong kukontra sa akin, pues hindi nyo ako kaya. Paghihirap nitong sabi sa sarili na sa pag-akalang may kumakalaban sa kanya. Sa sobrang sakit ng katawan nito, halos paluhod nitong kinapa ang manika, kaya hindi nito nakita na ang larawan ay siya. Tinusok nito ang dalawang karayom, at napasigaw ito sa sobrang sakit ng kanyang mga tainga at ulo. Matindi ang kalaban ko, pues ito ang sayo. Nag-orasyon ito ng Latin at orasyon ito hudyat para tapusin ang kinukulam. Nangisay at napahandusay si Aling Divina. Agad namang binuksan ni Teresa ang ilaw, at kahit paano naawa siya sa kinikilalang ina. Alam mo inay, pinalitan ko ang larawan ni Chito. Nang larawan mo, wala kayong karapatang kitilin ang bugay ng kaisa-isang taong nagpapaligaya sa akin. Dahil simula pagkabata ko, hindi ko man lang nararamdaman na minahal niyo ako. Yun pala, huhuhu. Hindi niyo ako tunay na anak, ang sama-sama niyo. Hindi kayo marunong magpatawad, hagulhol ni Teresa. Itinaas ni Aling Divina ang kamay nito, at sa naghihingalong boses ay nagwika ito ng patawarin mo ako. Hindi ganun kadali inay, pero sa paglipas ng panahon siguro unti-unting mapapatawad kita. Sana'y mapatawad ka ng mga taong kinitilan mo ng buhay, wika ni Teresa sa pagitan ng mga paghikbi niyo. Unti-unting sumarado ang mga mata ni Aling Salome at sumilay ang ngiti, at sa gilid ng mga mata nito ay namuong butil ng luha. Nahintakutan si Teresa nang makita nitong may mga lumalabas na puting usok pormang tao sa suot na kwentas ni Aling Divina. Dito niya pala kinukulong ang mga naging biktima ng kanyang kulam. Paalam inay Divina, naway makamtan mo ang kapatawaran at kapayapaan. Unti-unting naging abo ang katawan ni Aling Divina. Nahintakutan si Teresa nang makitang ang itim na hugis tao ay agad pumasok sa kwentas. Pinulot niya ito at agad dinala sa simbahan. Isang malakas na atungal na nasasaaktan ang kanilang narinig nang mawisikan ng pari ng Agua Bendita ang kwentas. Marahil ito ang bertud ng karunungan itim. Nawasak na dahil sinunog ito kasama ng mga iba pang gamit sa pangkukulam ni Aling Divina. Sa hospital kung saan dinala si Chito ay himalang gumaling agad ito. Parang walang nangyari. Dinalaw ito ni Teresa at doon ipinagtapat ang lahat. Nang lubusang gumaling si Chito ay dinalaw nila ang puntod ng magulang ni Teresa, nakalibing ito sa kabilang bayan pa. Sa tulong na rin ng mga magulang ni Chito ay natunton at nalaman nila ang lahat-lahat tungkol sa pagkatao ni Teresa, tugma sa isiniwalat ni Aling Divina.
Nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa at isinilang ni Teresa ang isang cute at malusog na baby boy. Sa kasalukuyan, karga ni Teresa ang anak sa kanyang mga bisig nang maramdaman nito ang malamig na ihip ng hangin sa silid. Mahalang lusog talaga ni baby. Wika ng lalaki na nakatayo sa kanyang likod. Na mahal ang swerte ko at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi na niya natapos ang sasabihin ng pagharap niya dito. Bumungad agad sa kanya ang bulto ng demonyo na may dalawang sungay sa ulo. Nagbabaga ang mga nanlilisik na mata habang nakasandal sa kahoy na hugis krus. Patay ang Diyos niyo. Ako ang tunay, buhay at dakila. Isang malutong na sigaw ang umalingaw sa loob ng bahay ni Teresa. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.